Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so let us just honor our subscribers. They are now 5,500. Ano ba? Ilan ba? Wait lang let me check. 5,708 subscribers. Okay? So ano na lang, no? 292 na lang, we will be reaching our 6,000 subscribers milestones. No? Thank you so much. Okay? So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. And all of our subscribers are located around the world, and each continent that we have a subscriber or subscribers out there. Thank you so much. God bless you all. Okay, so for this morning, ano lang tayo, no? Publiko serbisyo lang tayo, no? Uh, publiko serbisyo lang tayo, okay? So nabasa po kasi natin that yung sa EMBO, EMBO po, no? EMBO, ano? Yung ano natin, okay? Yung EMBO po kasi, ano, no? Yung 10 barangays diyan sa Makati dati, no? Makati siya dati pero ngayon ay Taguig na po. Nagdesisyon na po ang Supreme Court last year. Okay, nagkaroon ng transition period na 1 year pero hindi po naipatayo yung mga health centers ng Taguig diyan. Okay, yung mga fire stations ng Taguig diyan. Inaasahan siguro ng Taguig na ibibigay, no? Ibibigay since ano, no? Since ano na siya, no? Taguig na siya, ano, no, parang magano, no, ibibigay na gano'n. Same with University of Makati, no, pero syempre ang magbabayad na ng tax ang University of Makati sa Taguig na. Okay, now ang dyan, ang parang ganti, hindi naman ganti siguro yung ano, no guys, no, yung Makati, yung mga MO residents hindi na pwede makapagpa-check up sa mga ospital, no, ng Makati at health centers, no. Magbabayad na sila kung gusto nila magpa-check up, no. Siyempre nawala yung mga benefits nila under Makati, no. Tapos and then uh, yung mga ano, yung fire stations nila, pinatlak na daw. Hindi ko kasi nakikita pa eh, no? Okay? So ngayon, ang ginawa ng ano, ng Taguig para solusyonan ito ay ano lang siguro panandalian lang ito kasi ang mga health centers nila wala naman yata silang wala silang health centers doon sa Embo area. Hindi sila nakapagpatayo for 1 year. Okay? So nagtalaga ng ang pamahalang lungsod ng Taguig ng help desk, no? So parang help desk siguro ano yan eh, no? Telepono o isang ano, no, sa mga residente ng Embo Barangays. So bukod dito, may mga libreng services, no, shuttle services ang provide ng Taguig, no, led by Mayor Lani Cayetano sa mga residente, no, ng Embo, no, para ihatid sila papunta sa mga health centers na kahit saan man sa kanilang lungsod. Okay? So yun ang problema guys eh, no? Hindi to naanuhan na talaga ng ano, no, na Supreme Court, no? Parang status ko na eh, nandun na eh, no? For the past decades. So mula pa noon, Makati na ito, no? Embu Barangays na ito. Biglang ganun, no? Dapat to naisip rin na Supreme Court, no? Mangyayari to. Paano kaya ang transition nito? So anyhow, pag naging mayor si ang tawag dito, pag naging mayor si Abby Binay sa Taguig, baka ano, bumalik ang sigla ng Embo Barangays. Okay? So bukod dito guys, no, yung may libreng serbisyo nga, no, na magtutungo sa iba't ibang mga health centers ng lungsod ng Taguig, no? So dalawa lang to, no? Dalawang hakbang ay sinagawa sa pagtulungan ng mga opisyal sa naturang barangay. So yung mga barangays na yun guys, ay ano na, no? Taguig na yon, no? So including yung University of Makati. Kaya nga yung mga non-residents ay yung mga residente ng Embo ay inano nila, tinag nila as non-residents. So ibig sabihin magbabayad sila ng tuition fee. Okay? Now, ano yung merong ano binuksan ng Taguig Health Center sa barangay Post Proper Southside. Hindi ko alam baka malayo ito, no? Yung barangay Post Proper or malapit ito sa ano sa sa SM Aura, no? Yan. Kung dito nag-alok din ng pamahalaan ni Lani Cayetano ng home health para mabigyan serbisyo ang mga bedridden
na residente para sa konsultasyon, pagsusuri at iba pang mga pangangailangan pangkalusugan. Ibig sabihin, pupunta sila, no? Home doctors, yung mga doctors na yon, and nurses, pupunta mismo sa mga bahay-bahay diyan sa EMBO, no? Ay, makikita mo rin naman, no, pag may mga nagta-traffic na sa labas ng University of Makati, ang nagta-traffic na doon ay hindi na Makati police or Makati traffic enforcers, kundi mga tagig ano na enforcers na yan. Okay? Now, meron din silang programa, yung DOC or Doctor on Call, no? Parang isang 24/7 na serbisyong medikal ng mga doktor at nurses. Okay? Ay kung dito may mga ambulansya pa para agad makatugon sa anumang medical emergency. Kasi ang dami pong tao diyan no? Ang dami pong tao diyan uh, sa ano na yan, sa tawag dito, sa Taguig na yan, sa area yan, no? Sa Embo area, ang dami yan, no? Talagang nakapasok na po tayo dyan, no? Sa University of Makati, mga residente, pati yung paakyat na gano'n, yan, mga yan. Actually, kapitbahay lang naman talaga, ng, yung parang EDSA dito, gano'n, no? Yan. Except for Guadalupe. Guadalupe is still Makati. I believe so, no? Yung mga gano'n. Buti nga, hindi inano ang Guadalupe, no? Parang yung EDSA ang ano nila, demarcation line, no? So, gaganon. So, something like that. Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nagsusubscribe at nanonood sa ating mga videos. Okay, hindi na po ako mahihiyang magsabi po sa inyo na talagang goal po natin is for us to reach 100,000 subscribers. Okay, so hopefully you can be able to support me and of course and share also all of these things to your friends and colleagues. Thank you so much, guys. God bless you all.